Yan, as of 7 AM ng Lunes, November 10. Ay, tama. Ayan po ang sitwasyon ng hangin sa Tansa na Botas. Wala po tayong baha. Ngayon po balak po natin pumasok kahit wala tayong pasok. Dahil para ma-monitor din yung mga residente kung may kailangan sila. Pero bago yan, mag-ano muna tayo, magkakarga ng gasolina. Gagamitin kasi natin tricycle. Makakaraan naman, pasabol ang mga kalsada dahil hindi nga po umapaw man yung navigational gate. Hindi ganun katindi. At maraming salamat sa nagtaas ng aking motor. Malamang ito ay si Benmen o kaya si Ichan. Tinaas nila kasi nga naghanda na dahil lang alam namin pwede posible na magbaha. Kaya ito, tinaas nila sa gutter. Tapos tayo ay magkakarga muna ng gasolina dahil ito yung gagamitin nating service. Pamasok muna. Let's go. Ayan po sitwasyon ngayon. Yung iba pong sasakyan pinataas po ni Kapitan Solomon sa Baywalk kung saan mas safe kaysa doon sa may ibabaw ng tulay dito sa may Tansa at Malabon. Doon niya pinalagay, kaya mas maganda naman na nandun yung mga sasakyan. Kaya lang talagang babantayan mo rin. Park at your own risk, sabi niya nga. Tayo naman nakipark dun sa yung ating isang motor na single, nakapark na sa Kilabos ng Dada. Tapos itong isa, yung motor ni Gady ay dito lang sa labas din. Tataas na lang natin sa masakali. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, mabuti naman at hindi masyadong naging problema. Sa kayo, te? Ay, dito. Hindi naging problema yung magbasa na, tuloy-tuloy na. At maraming salamat din sa Diyos dahil yung bagyo ay humina ng konti. Dahil kagabi ay talagang hindi kami masyadong nakakatulog dahil nakabantay kami ni Gady kung sakaling magbaha, sakaling lumakas yung ulan, so sakaling lumakas yung hangin. Ayan, makita nyo yung tulay ay clear kasi nakipag-coordinate din yung dalawang barangay ng Tansa sa barangay ng Ulonduhat at ng Flores, kumbaga para bantayan to na wag mag-park. Kakarga lang po tayo ng gasolina tapos papasok na siguro tayo. Wala akong pasok po ngayon dahil diniklarang walang pasok po ang government employee. Pero siyempre, monitor natin kahit paano. Lalo't hindi nakapasok yung isa nating tao dahil nga nagtaas din ang mga gamit sa kanilang bahay. Dahil yun nga, dahil nagbaha. Pero kami pasalamat dahil itong Tansa hindi nagbaha. Maraming salamat sa Diyos at sa John, siyempre sa gobyerno dahil na maayos yung ating navigational gate at mga pumping station. Saka from time to time naka-report si Kapitan Solomon at yung mga kagawad niya, mga staff, na kung ano nangyayari sa navigational gate. Yan ang ulan.
Tansa pero liliko, hindi siguro. Hindi, babalik sa ano yan. Titihol ng Malabon. Karga na tayo para in case na ano, ito ang gagamitin natin. Ang transpo. Kasi nakapark na sa safe na lugar kay bossing yung ating motor. Yun na namang isa, pinark na rin natin ang kahit pa paano yung maayos-ayos na rin. Malakas na ulan. I think yung kumpara sa kanina, alam, basa na ako, nabasa yung shirt ko. Lahat pala to, makikabit yung trapal. Yan, uwi muna tayo para kuhanin yung ibang gamit. Mga kahit na towel, gano'n. Ay, bukas pa to. Dala natin yung kapote in case na kailangan mag-ikot dun. Ay, lakas ng ulan. Teka. Naiyak na yung basahan. Kalimutan ko. Yan. Ang pamunas. Marami pa rin marami pa rin bumabiyahe ng tricycle. Siyempre kailangan yan trabaho. Kahit naman ako kung sakaling wala akong trabaho dito, malamang yan. Malamang lasing ako kagabi, tapos ano, tulog pa, charot. Kaya ano, bumabiyahe rin ako. Nasa ko rin yan. Sana lang walang maging problema sa babae, mga walang mga reklamo, gano'n. Basa yung kalsada dahil sa ulan, pero hindi dahil sa baha. Kaya maraming salamat sa Panginoon Diyos at sa mga taong nag-instrumento para hindi tayo bahain dito sa Tansa. Pero may mga ilang lugar sa Navotas na binaha. Katulad dun sa kasamahan ko, binaha raw hanggang bewang daw, kita, gano'n. Kaya mag-iingatan lahat at naway sabay-sabay tayo manalangin. Sabay-sabay tayo nanalangin at mananalangin na huwag na maulit yung mga ibang ng bagyo dahil sa bagyo. Dito na tayo sa babahay. Ayan. So far okay naman. Okay pa naman. Kasi nga yung hangin lang ang naging problema natin. Tapos yung mga evacuees imbis na rito ilagay dahil hindi na rito pwede. Doon sa isang malaking building doon sa bago nating multipurpose dito sa may pabahay. Nandun sila. So mamaya puntahan natin yan. Napag muna natin ang ating mga gamit. So yan, nandito na tayo sa office. Tayo ay magmo-monitor kung may mga kailangan at naway wala naman para okay lang ang ating pagpasok. Para ibig sabihin wala silang problema. Dito muna tayo.
muna tayo rito. Yan, dyan yung iba, evacuees na dyan. Sir, good morning, sir. Oo. May evacuees pa ho sa taas? May barangay naman ho? Meron po. May nakasay naman po. Morning. Hello sir, good morning. Yan ang ating magigiting na barangay staff. Shout out. Good morning sir. Ayos naman. Kumusta? Ay, wala sa taas. Dito lang. So, ito sa kwarto sila. Yung mga evacuees natin. Dito pala sa kwarto nila pinatuloy. Hindi muna natin kunan yung mga barangay at baka maano sila. May nagkapote. Hindi tayo nakapagkapote. Biglang umulan. Mga bata, ayaw nyo magsiuwi. So yun, meron 27 to 31 evacuees families na nandun sa multipurpose na pinuntahan natin kanina. Nasa 130 individuals. So inano ko lang, kinilaro ko lang kasi alam ko priority itong mga taga-residente rito. Dahil nga yung multipurpose ay nakatayo sa loob ng babahay na binabantayan natin. Hindi pala. So kahit sino pala na pwedeng kinakailangang ma-evacuate, open yung ating multipurpose dito. Ayon sa barangay, barangay kasi ang kumbaga nangangasiwa at yung nangangalaga doon. Kahit sino na nangangailangan ng tulong para ma-evacuate sila, open yung ating ano. Pero as of now, mukhang hindi na sila tatanggap kasi puno na rin yung multipurpose, yung mga kwarto na pinuntahan natin. So hindi na siguro sila tatanggap. Tsaka sa sitwasyon po ngayon, mukhang hindi na kailangang mag-evacuate dahil wala naman po naging baha, walang naging casualties na nangyari. Maliban sa binabantayan po natin ay yung mga lakas ng hangin. Yun, dahil yung baha hindi naman po nagtuloy. So yun, thank you Lord na naging ganun ang sitwasyon. Kaya tayo ay nandito lamang sa office in case na may mga kailangan na huwag naman sana. Ibig sabihin yung walang problema kasi hindi na kailangan. Kaya nandito tayo. At dahil nga sa walang duty, so need natin pumunta ngayon dito at tayo ang duty. Yun lang sa ngayon po, yun lang po ang ating may report sa inyo mga kababayan. 8:33 na po ng umaga. Sana safe pa rin po tayong lahat. Yun, dagdag ko lamang po kasi may mga kagawa din na dito sa Tansa 1 at Tansa 1 na nagpo-post sa Facebook para at least kahit paano yung mga Facebook nakikita po nila yung mga sitwasyon. Halimbawa yung mga pumping station may report na
operational naman, gumagana at patuloy na pinagagana para yung mga tubig ulan na nasa loob po ng ating area, nasa lugar po ng Tansa ay mailabas para kahit papano wag na nga magtuloy yung pagbaha. So yun, operational naman lahat ng pumping station dito po sa Tansa. As of 9:23, ganyan po. Kanina medyo umaraw na. Ngayon lumalakas na naman po yung hangin, tapos dumidilim na naman po yung kalangitan. Pero kanina kahit papaano nagpakita na si araw, medyo sumikat yung araw. Panandalian lamang, pero ngayon ganyan uli at naway maging okay naman siya, hindi na lumakas. Andito pa rin po tayo sa office. Yan. Tayo po ang naka-duty ngayon. Siyempre patuloy pa rin po tayo magdasal at patuloy na yun nga, manalangin na tuloy-tuloy na yung pagganda ng panahon. Umulan man, hindi ganun kalaki na katulad ng nabalita at katulad nun talagang malaking bagyo na paparating, nalusaw. Kumbaga naglandfall man pero hindi ganun kalakas. Sana ipatuloy na maging ganun ang ating kalagayan para safe ang lahat, di ba? So kakain muna tayo, tapos babalik na lang tayo rito. Dito tayo kakain sa may malapit sa Baywalk, kung saan pinark nung mga may sasakyan yung kanilang mga sasakyan na sinadjust ng barangay sa uno ni Captain Solomon. Doon ni park para safe naman. Mas mataas siya sa baha. Subukan natin tignan. Tapos kakain muna tayo. Hindi na kasi tayo nagkalmusal dahil nga nung nalaman natin hindi makaka-duty yung kasama natin, tayo na lang ang dumuti. Ito yung ginagawang bagong babaeng ulit. Ano siya? Mayroon siyang bayan. Kung hindi ako nagkakamali, yung kay parin JB, nasa 4,000 yan. Kaya monthly, balit lang. Para mapasa yun. Ewan ko kung nakako sa parin JB dyan, hindi ko napalitaan. Ayan. Ano yan? Dapat na palapak. Lakas ng hapon dito. Ito yung open area. Ito yung open area na yung gagawing parang airport natin bakat. Basta sa isang sila sa isang side, o sila pumunta sa kabila para hindi mag-double parking. Ito pa yung kalaistaan nasa loob ng ditong Baywalk. Nakita nyo yung lalo siguro kagabi yan, lakas ng hangin yun. Yung ibang sasakyan wala na, naiwan na lang, ilan-ilan na lang. Dali na naman tayo rito. Ayan na, ulan na naman. Hindi ulan to, galing sa dagat. Diba? Ayan po. Nung madaling araw po, hating gabi, may tubig ho yan. Pero sa ngayon, upa na. Lakas ng hangin. Sisira yung trapal ko, sira na nga. Ayan po. Maganda yung baba ng tubig, hindi siya high tide. Pero patuloy pa rin po pagkakas ng hangin. So tayo tutuloy
tuloy na. Let's go. Uwi na tayo. Kakain lang tayo. Wala akong makita kainan eh. Pagka kaya ko pa, baka sa bahay na lang. Ito po yung palaisdaan. Sinasabi ko sa inyo. Meron pang natitira ng palaisdaan. Ayun yung school. Elementary school. Tara na. Kasi nung kalakihan ng baha dati, dito walang tubig dito, walang baha pala, hindi inabot. Kaya ang pagkakamali lang yung iba kasi sa tulay nagpark. Ayan po yung kabahay, oh. Ganda ho yan. Sarado. Dulo. Ah, doon? Yung merong yung may tolda, may tent. doon ang silver. Oo. Akala ko dito. Ayan, 11:36 na po ng umaga at nandito pa rin po tayo sa office. Meron pong masamang balita si si Bossing Robert tungkol dun sa campsite. Ito po, voice message po siya sa GC. Mga kapanalig team, isa pong masamang balita. Ang pinapagawang CR ni Kapanalig ay hindi pala nakapako at sa ngayon ay hinahanap pa yung mga yero ipinatong sa ibabaw. Sana po hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin nakita ang mga bubong na nagsiliparan. Salamat po. Si Bossing Robert. Na ko lang na ngingiti tayo dahil sa way ng pagre-report niya sa GC kay Bossing Robert. Sana naman I'm sure naman walang sigurong nasaktan kasi nga malawak yung campsite. Dahil wala naman tatama ang mga bahay-bahay doon o mga tao. Ang lang na po natin, sayang yung mga yero pero sana makita. Yun lang, hindi pala naipako nung gumagawa. At hindi naman natin inaasahan na magkakaroon ng gantong bagyo at hangin dito sa Luzon, sa Batangas din. Kaya gano'n na nangyari. So hinahanap siguro ng mga tao ni Bossing Robert yon. Sana lang makita at sana walang nasaktan doon sa paglipad ng mga yero. Yung sa pinagagawang CR ni Kapanalig. Tama ng team ng Obitono campsite.
Sana okay at makita pa rin. Sayang din yun, yero. Ayan guys, alas 12 na ng tanghali. Tayo muna uuwi. Hindi tayo nakapag-almusal kanina. Naghanap tayo ng makakainan, hindi tayo nakapaghanap. Tiniis ko na lang. Ngayon nagluto si Gailey siyempre pananghalian namin lahat, naming pamilya. So, uwi muna ako para kumain. Let's go guys. Gugutom na ako eh. Balik na lang tayo. Ngayon naman ang panahon. Pero medyo aliwalas na. Yun nga lang, sadyang malakas pa rin ang hangin at pabugso-bugsong bulan. Dito sa may high school, sa may Tansa, may mga evacuees din dyan. Ano yun? Mga po. Umakon yung gasolina ko. Ang lakas ng tapon ng gasolina. Sana umabot to. Pinatay ko yung pinaka ng gasolina. Sana umabot sa atin. Kasi nagkano siya biglang tumapon doon sa may yun nga sa daanan ng gasolina. Pinapansin ako malamig sa pako. Tumatapon pala ang lakas. Ayan, pauwi na muna tayo para kumain. Sana maging okay naman itong tricycle at walang maging problema. Kaso hindi posibleng walang problema kasi nga tumabon yung gas eh. Sana lang hindi masyadong malaki ang maging problema o magamit pa rin. Tingnan natin pag hinto natin sa bahay. Ulam namin ay tuyo. Yeah. Tuyo. Papas. At binabad na bangus. Gandang araw. Kaya mga kachokaran, maganda na ang sikat ng araw. At i-checkin din natin kung ano okay na, kung okay itong tricycle, yung nag-overflow. Salamat naman sa Diyos at maganda na ang sikat ng araw. Babalik na tayo sa office, nakakain na tayo. May araw na. Bibili rin tayo ng switch dito kasi yung switch sa bahay nag-short, medyo yung outlet nasunog, kaya papalitan natin. Ganda ng araw, sigat ng araw. Thank you Lord.
Sigurado. Sigurado. Kaya na lang. Pasok na muna tayo. Kaya na ang mga it's alright. Ayun na, tumatapon na naman. Hindi naman. Pero nangangamoy, no? Okay naman. Puro buhangin. Ano kasi to? Yung siyempre mga pumapasok ay umuulan. Kaya yung may mga lupa-lupa basa. Tapos yung mga dahon-dahon, mga malunggay. Malunggay ba yun? Basta maliliit. Yan, walis-walis na tayo. Naka-shirt lang po pala ako. Naka-simpleng damit kasi nga actually wala tayong pasok ngayon. Diba sabi ko nga sa inyo kanina. Pumasok lang po tayo dahil walang duty dahil nga po may emergency yung kasama natin na duty dapat ngayon. Dahil binahago sila. Ngayon po kanina naman talagang umuulan. Tapos mababasa lang yung sapatos natin at pantalon. So ito lang ang sinuot natin. Kaya naka-shirt lang tayo at simple t-shirt. Ulis-ulis. Alright, alas 5 na po ng gabi, ng hapon, tayo ay naghahanda na para umuwi. Hintayin ko lang po yung kapalitan ko na duty ng gabi. Panggabi siya hanggang alas 2 sa madaling araw. So, tayo na pong uuwi. Alas 5 na po kasi. At papunta na raw siya. So tayo uuwi na. Tayo nagugutom na. Walang pagkain. Uwi na lang tayo para doon kumain sa bahay. Yan. Hintayin lang natin siya. Tapos let's go na! Alright! Uwi na tayo. Makakain na ako. Makakasubo na ako. Wala akong meriente. Hindi tayo nakalabas ng beach para bumili ng makakain dito sa may mismong labas. Wala kasi sa loob nun eh. Maganda na ang panahon. Maraming salamat po kay Lord. Okay, tuloy-tuloy na yan. Tulad man, yung medyo ayos lang. Yung walang bagyo, ganun. Para hindi tayo na pare-pareho nag-aalala. At sana walang masyadong nasalanta ang bagyong Uwan. Uwan. Maraming salamat po muli sa inyo sa mga patuloy na sumusuporta at
Maraming salamat po sa inyo lahat. Tayo mga kachokoran, nandito na tayo sa bahay namin at si Akle ngayon pinaayos natin yung pumutok nating fuse. Bali bibigyan ko na. Masasaksak ko dyan, Yusef. Wag, ay, ano? Hindi na yan, Switch. ilaw lang yan. Bayaan mo na. Oo. Bali bibigyan ko na lang siya kahit na 1.8. Charot. Yan. Papaalam na tayo sa ating mga kachokarans, Team Kapanalig, Soward Pam, Planet Soward, sa ating mga OFW, sa ating mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok. At yun po, sana i-save tayo saan man po tayo naroon. At maraming salamat din kay Maring Sierra Madre at tinulungan tayong malusaw ang ating bagyo. Yon, take care at hanggang sa muling pagsasama-sama. Tara!